This is the station with the latest state-of-the-art broadcast equipment mula sa mga tao at kumpanyang nagsimula ng FM broadcasting sa Pilipinas. Now they are back to make broadcast history once again. Sumasang papawid sa buong bansa. Ito ang News Radio Nationwide. Balik na may galadre sa atong panagpanuban, serbisyo publiko sa 96.7 News Radio Davao del Sur. Again, ang atong programa madunggan ninyo Lunes hangtod adlawng Sabado, alauna hangtod alas 2 sa hapon. 96.7 sa inyong FM radio. Ug napunta sa Facebook, ang atong Facebook page Kakampi Radio. Sama sa akong ingon ganiha, makauban nato isa sa mga opisyal sa Philippine Health Insurance Corporation. Kina sila gilusad karon nga mo nilang ikabisihan kining programa nga yakap. Pero una na ato sang isgutan unsa sa nilang opisina ug uban pa nga mandato sa PhilHealth. Makauban nato diri sa atong programa ang head sa Local Health Insurance Office. Mo day nang tawag sa ilahang mga provincial offices, no? Local Health Insurance Office sa Davao del Sur. Ang head nila dira si Dr. Jose Cleo Banes. Makauban nato sa atong programa. Doc, may hapon, welcome sa atong programa. Okay, so may hapon sa tanan, may hapon sa tanan na nakikinig no sa karon sa programa, and may hapon Sir Sir, una na akong pangutana basin sa mga masayod. PhilHealth, unsay mandato, unsay trabaho sa inyong opisina? Okay. So ang PhilHealth is ito yung nagmahala no sa lahat ng serbisyo no, lalo na ang ating sa under sa Universal Healthcare program natin, which mahatagan o affordable, accessible na programa or benefits ang tanang Pilipino sa tibuok nasyonal no. So mao ni siya. So sa PhilHealth ang isa po sa mandato namo is karon sa katong bag-o nato na yakap program, which before mao ni siya ang konsulta program no. So ang yakap program murag gi-upgrade lang siya no. So dagdag og mga serbisyo, mao ni siya ang outpatient benefit comprehensive outpatient benefit packages na mao ni siya ang isa ka yung flagship program mismo ng Universal Healthcare. So tung una, di ba, pag magsulti tag PhilHealth is for admission lang. Yes. Ang imong ma-avail. Yes. No? Na gamay na outpatient pero natay procedure mga ana. So karon for early detection ng disease kasi mao tong problema karon no, kung ang isa ka Pilipino kung kano sa ma-admit, kano sa ma-admit dito siya makabalo usay iyang sakit. So for the YAKA program dapat ang kwan nato is early detection of diseases sa isa ka miyembro dato. So mao tong ato ang kwan karon na programa na gwapo kayo para sa tibuok. So sa una man god, murabag reactive na lang si PhilHealth nga madungog lang natong PhilHealth sir pag tingbil na. Yes. Di ba? Muabot sa ato bill, mamutan na taon sa nakuhaan na ni PhilHealth. Murabag discount lang siya. Tighatag lang siya discount sa bill sa mga ospital, Enigma Hospital ta. So karon kining yakap, murabag unsa man ni sir? Prevention na siya. Di na ta moabot nga ma-admit ma-hospital ka. Karon pa lang magamit na nimo ang pagka PhilHealth member para di na ka moabot sa sakit. Kay you mentioned check up pa lang pwede na ipa-PhilHealth. Yes. So actually, ang ano natin kasi, dapat you are a PhilHealth member. No? Registered ka sa National Health Insurance Program and your record, ang imong record is updated.
Maulan ng kwan nato. Bago ka, hindi li pasabot na pag PhilHealth member na ka, automatic ka, registered na ka sa yakap. Okay. So, you need to register sa yakap jud. So, nasa yung mga paraan, no? Natay online, natay pwede sa mong opisina, no? Natay mga nalaing mga kwan na steps for paano ka magrehistro sa PhilHealth sa yakap program. Next is, para makwala nato, yung konsulta program before, mao ni siya, no? Yeah. Pero updated siya kay karon, appeal na ang 13 na laboratory test. Kasi, 'di ba, kung magpa-check up ta Sir Louis, magpa-check up ta, pagpa-check up mo, dapat yung bayad. Yes. Oh. Dili sa PhilHealth, magpa-check up ka kasi ang kwan manggod sa tao manggod sa PhilHealth sa Pilipino is magpa-check up na may bayad. So dili na ako pa-check up. Yes. No. So sa karon through sa yakap program nato, which is yung Yaman ng Kasulugan program natin, is wala kay bayad pagparehistro. Then magkuhan ka first patient encounter sa isa ka physician, wala pa first patient encounter pa lang, wala pa ang doktor ikuhaon ng imuhang mga basic kwan sa imuhang kwan ang iyong BP, ang imong weight, mga anak. Pwede na to. Then through sa steps na to sa YAKA program, na physician, na kay consultation na, kung need mo ng medisina na kailangan, for example, na kay hypertensive ka, so bigyan ka hypertension na gamot, and if kung diabetic ka, pwede maghatag no? Maghatag ang mismong katong provider. So from there, natay kuan procedure anto dito. So sa YAKA program is dapat registered ka sa YAKAP na provider facility. So Okay. halos tanan is yakap like for example ang rural health ng Santa Cruz clinic niya is yakap provider accredited. So dili pwedeng as yakap mag-register ko lain-lain tapos pwede ko magpa-check up sa lain. So ma-empanel jud ka sa isa ka provider lang, which is for example nato ang rural health ng kwan. So dito lang ka magpa-check up, dito lang ka makakuwag tambal, mga anak. So mo tong proseso mo ng proseso. So, rural health. Pero naapod ba may partner ng mga private hospitals aning yakap? Yes, halos tanan, no? Kung accredited ka na private na facility, halos lahat, maski na maternity clinic na ay yakap na program registered siya. Okay. So maski na kwan, so pwede jud siya. So madami, so kailangan accredited jud ka sa PhilHealth ana. Now, question sir. Ingon nimo, dili porket miyembro ka sa PhilHealth, miyembro na ka sa yakap. Yes. Pangutana, doon na ba'y additional nga bayad kung magpamiyembro ko sa yakap compared sa PhilHealth member lang ko dito sa akong contribution monthly? Wala. Okay. So, yun yung natin dito kasi dagdag siya, no? Dagdag siya na programa or benepisyo na gihatag na outpatient, no? Kasi ang kwan sa tao manggod is okay lang tong mga direct contributors nato kasi automatic na yun like employed, no? Na uban dito na fit kwan talaga sila na gusto nila magbayad. Napoy mga uban na dili makabayad. So, siyempre, naana po ito yung immediate eligibility, masiwa kay bayad, maka-avail jud ka. No? Maka-avail jud. Yan yung under sa Universal Healthcare Act natin. So, mauto siya. So, walay bayad. So, ang amuang kwan is encourage na mo tanan, no? Like for example, kining kwan karon sa Santa Cruz, which is bago lang nag-meeting with the officials ng LGU Santa Cruz, which is ang directive talaga ni Mayor Tata Sala is ikwan jud ang YAKA program within the whole na LGU. So which is yung meeting namin kanina. So maganda rin kwan sa amin dito sa Leo Digos na kwan namin sa opisina na isa ka LGU under sa isa ka kwan sa mayor na health pod ang iyahang kwan. So priority. So murag kailangan na mo ipaspasan ni siya, no? So anytime next month siguro magkaroon ng simultaneous na mga kwan, na mga activities, mga caravan, so depende na sa kwan ng mga officials. So pero yung meeting namin kanina is maganda yung outcome nun. Now, question. From PhilHealth on its own, dili ba pwede that you yourself na lang, himuon na ninyo automatiko nga miyembro ug yakap ang tanan member sa PhilHealth? Dili man po siya pwede kasi dili po kaya po siya. I mean, kung i-register namin kasi meron kasing na policy na members choice.
Okay. Kunyari, for example, ikaw Sir Louie, Yeah. saan ka man saan ang resident mo, 'di ba sa Davao. Davao. Mm. Okay. Saan ka accessible? Saan ka komportable na hospital? For example, na kay Suki na hospital. Yeah. Dito na lang ko, 'di ba? Mm. For example, dito sa RHU, ang balay nimo is nanal niya sa poblasyon barangay poblasyon. Yeah. So, dali lang kayo ang kwan sa imong pamilya kasi dili man lang ikaw, ibong pamilya man nimo, i-register nimo diri sa RHU, di ba? So anytime pwede mo pa-check up kasi pwede ka magbalik-balik diri. Dili pwede kaysa lang ka, pwede ka magbalik-balik diri kasi para mahatag tanan ang benepisyo under sa yakap na program. Okay. So again may ni masabta na to kay syempre mo ako na muna na ako nga nganon di na lang gyud mo ang miyembro tanan otomatiko pero naamang gud ni option mo tong giingon ni Sir ganiha ni Dr. Banes ganiha nga dapat fix na ang ospital kung asa ka magpalista. Yes, so members Tama choice talaga. Yeah, Ikaw kumbaga, jud magbuot. Kung diha ka, diha na jud ka. Yes. Pagsugod nimo hantod sa follow-up check-ups diha na. Yes. So mo na may gala ang ngayon nato masabtan nga dili ningon nga dubli-dubli raman kay kung tanawin mo dubli-dubli man nagpa-membro na ko PhilHealth idiretso na day kog miyembro. Dili kinahanglan gyud mo ma-interview gihapon, mapangutana kung asa gyud ang inyuhang choice of hospital. Yes. No? Kung asa mo magparehistro, dinha na mo. Kung asa mo magpa-check up karong adlaw, hantod sa mga musunod na adlaw, diha na gyud mo magpa-check up. Now, sa karon sir, nag-accept na ta og mga ingana nga magpa-yakap member. Yes. Ongoing to. So, that's why ito, maganda tong programa na to, Sir Luel, no? Kasi sa tanang naminaw, madungga nila through sa Facebook. Yeah, in passing lang di Yakap, usa ding yakap. Yeah. So karon, wala kasi ang uban pag dili man gud nila ma-experience. Yes. Murag wala. Mhm. So that's why ang magandang nito, totoo lang, nakita lang kami kanina ni Sir Louie do. So gi-invite niya kaagad for the radio program interview. So gwapo jud siya kay sa atod karon sa amo sa Del Sur sa out of 500 ang population. Ito na lang sa Santa Cruz na lang. Ang population dito is 112,000 estimated population sa PSA. Pero ang kwan ni Mayor Manggol, sabi niya 104. Yeah. Kaya sige, isa-isa daw niya to. Yes. Sa 104, ang registered sa YAKA program dito sa Santa Cruz. Santa Cruz lang is sa RHU lang is almost 6,000 lang. Okay. Sa ibang kwan kasi we have 4 na facility dito, yung Marpe, Yeah. Medcore. So, yan yung mga private natin. Yeah. So, sa kanila mga 2,000. So, makita mo kung 100, that is kung sa 100,000 lang, wala pang nasa 10,000 pa lang ang registered sa yakap. Ibig sabihin, kailangan natin encourage pa rin talaga yung lahat ng Pilipino na makarinig na ma-experience. Siguro wala kang time, mga ganun, pero wag na natin hintayin na may maramdaman ka na diretso ka sa hospital mismo. Hindi iyakap yung hindi mo iyakap yung experience mo. So, 'di ba like for example sa atin, makaya natin annual check-up tayo. Yeah. Like for sa amin sa PhilHealth, meron kaming annual check-up every year. So, alam namin kung ano yung maintenance dapat. Yes. So, pero yung iba, like for example, yung mga self-earning natin na walang panahon para pa-check up tapos nagtatrabaho para sa kanilang mga pamilya. So, anytime, for example, yung mga laborer, bigla ka lang natumba diyan, yung pala meron ka namang hypertension, na stroke ka, 'di ba? So, dapat mabigyan natin ng ng health talaga. Kaya tama yung sabi ni last week nagkita kami ni Mayor. Sabi niya, maski na gaano ka pa kagaling na doktor ka, maski na gaano ka pa kagaling na doktor, subspec ka pa na doktor, pero hindi ka healthy, wala din. Yeah. So, mas una talagang health, no? Kasi ang health, isa rin yan na makagasto ka. Di ba, alam mo, pag sinabing health, hospital bill na, yung sabi mo kanina, sir, pag sabing bill, wala na. Pera kasi kailangan. So, you need mag-out pa o pocket ka, di ba? So, maraming mga factors na need mo, pag nasa hospital ka na. Which, sana, yun ang gusto natin. Kasi, prevention, alam mo na yung sakit mo, so, maintenance na lang. Diba? Maintain mo na lang yung maintenance mo. Tapos may isang yakap facility na niyayakap ka para sa iyong health, which is ma-maintain ka. And actually, Sir Lou, pwede rin, di ba, ang ko dito is, pag ano yung choice mo na provider, doon ka na. Pero, for example, nag-change address ka. Yeah. From Santa Cruz, napunta ka ng Davao ngayon. So, pwede ka pa rin magpa-transfer within sa 4th quarter pa. No? So, para pag next na mo,
na yakap na treatment mo doon or magpa-check up ka, pwede na doon mag-check up ka kung saan na naman yung member na choice mo doon na chosen no facility mo sa Davao. Okay. So at least importante masabtan nato. Ako personally karon pa lang ginako nasabtan unsa ning yakap. Makita na ko mo ospital na sila yakap accredited. Sa una PhilHealth accredited lang man. Kinaanad man gud ta may gala sa una ang PhilHealth lagi balik-balik na ko niha igo na lang ta makadungog sa PhilHealth inig ma-ospital na ta kay magka-discount sa bill. Di ba? Makuhaan ang atong bill kung kita miyembro sa PhilHealth. Karon additional service nila kining yakap. Pasabot kita natay gibati. Ayaw na hulat nga nakibation, pwede man ka magpa-check up. Pero lagi mo yung nga mo ko'y kwarta pang pa-check up. Kining yakap mo na ning atong access may gala para kita makapa-check up nga libre. Kinahanglan lang miyembro ta sa PhilHealth, nagparehistro ta sa yakap program sa PhilHealth para kita mamahimo na makapa-check up. Apil na gani, ingon ni doktor gani nga pati tambal libre pod makuha sa basta miyembro ka sa yakap. Sir, unsa ka lisod magpamiyembro sa yakap kung PhilHealth member na ka? Unsay mga pamaagi? Okay, Steps. may online ta no. Okay. Pwede sa eGov, Okay. pwede sa HEI portal. Mhm. Then pwede rin magpunta sa amin sa opisina. Okay. And pwede rin sa mga caravan. So, marami siyang steps talaga. Actually, marami siya talagang ano. Mhm. So, hindi pwedeng mag-ano yung isang kwan, ay, daghan mo kayo, asa mo kayo maadto, di ba? Yeah. So, kung talagang interesado ka para sa kwan ng yakap na programa, anything, eGov ngayon kasi ano na masyado ang eGov, di ba? Cellphone. Meron ka eGov siya, di ba? Yeah, yeah. Oh, so, may eGov tayo. Nandun, pwede. Makapili ka rin. Nandun din yung mga yakap na facility natin, provider. Mapili mo siya. Kung saan ka na province, pwede mo siya mapili. No? Actually, idagdag ko na lang, Sir Lou, no? Yung gamot, kasi iba yung yakap na program, Yeah. yakap. Meron tayong hanggang doon pala sa first patient encounter, actually kami ang PhilHealth ang magbabayad sa facility. Yeah. Sa accredited na provider. That is 680. Pero pag makuha niya until doon sa mabigyan siya ng gamot, 1,700. Ngayon, pumasok ngayon ang yakap na gamot namin. Yakap gamot is meron kang 20,000 annually for each member. Okay. So may yakap na yakap din na pharmacy. After mo dun sa yakap physician, meron bigyan ka ng reseta. Naka-ano yan siya, naka-e-receipt yan siya, online yan siya. May yakap na app yan. Diretso ka sa any yakap na facility na accredited na pharmacy namin, ibigay mo yung reseta mo. Tingnan mo yung like for example, ang binigay ni yakap physician is good for 90 days na maintenance mo for like for example, amlodipine for hypertension. Ibibigay niya 'yon. Mag-minus na lang yung 20,000 mo. So buong taon, so nakaipundo nga 20,000. Nakay 20,000 mag-minus na lang siya. So saan ba, 'di ba? Makita mo gaano kaano na tuloy-tuloy 'yon, no? Yeah. So hindi lang doon nag-check up ka, Yeah. pati yung maintenance mo libre na sa ng PhilHealth yakap. And then wala ni additional lagi nga bayad isip member. Wala kay additional contribution Yes, for that. yes, yes. Simple lang may gala nga pagpamiyembro lang ani sa YAKA program, ma-avail na nimo kini nga mga services. Now, balik ko, sir. You mentioned accreditation. Accredited, ang gina-accredit ni PhilHealth ug ni YAKAP, ang doktor o ang ospital? First, yung hospital talaga, 'di ba? Meron Okay. ding yakap physician dapat. Yung doktor din is kasama na sa yakap na facility. Okay. Dapat kasama siya. Now, sa isa ka ospital, sa isa ka ospital nga YAKAP accredited, pila ka doktor ang YAKAP physician? Pwede niya i-ano lahat kasi meron tayong capacity. Ang capacity for the enrollment sa registration siya, Sir Lou, is ang isa ka yakap physician na accredited is dapat hawak niya is 20,000 lang. Katao. Which is, di ba, kalaki no? Di ba? Yeah. Ngayon, ang capacity ng, like for example, itong Santa Cruz, we have, for example, 100. Yeah. So, kung si RSU, ngayon si RSU yata tatlo Okay. ang accredited niya. Okay. Si Marpet, tatlo din. Pero yung 20,000, mahirapan. I mean, doon ang capacity, doon lang yung maximum natin. So you need to accredit yung mismong yakap na physician natin.
Now, so sa yakap physician, kay ang ako mo ginatan-aw dre, base ko niya, halimbawa, isa ka pribado nga ospital, gamay ra kaayo ang iyahang yakap physician, magdasok na po dito ang mga pasyente. Kay ang uban, dili man sila accredited o di sila gusto magpa-accredit. Kana po ang atong problema nga, moingon nga, balik lang ugma, balik lang sunod kay limitado ra po na makaya nga check-up sa doktor sa isa ka adlaw. So, add sila na ngayon ng yakap physician nila para lang maano natin doon. Para Okay. ma-accommodate lahat. Okay, okay. Now, sir, isa pa ka question. PhilHealth membership, di ba? Bayad man jud ka ana. Pero natin na mention mo nga automatic member na tungod sa universal healthcare. Yes. How do we differentiate it? Sino ba yung kailangan magbayad? Sino yung masabi niya na dili na ako magbayad kay automatic membro naman gyud ko ingon sa balaod? Hindi. May dalawa tayong na category Okay. sa membership. Mm. The indirect and direct. Okay. Sa direct, yung employed. Kasi mandatory, kailangan mo bayad ka. Kung employed. Employed, Okay. kailangan yon. And yung mga self-earning, mga professionals natin, kailangan magbayad yon. Mm. Pero ang iba kasi, hindi na sila makabayad. Mm. Like for example, di namin kaya. Yeah. Kasi ang minimum ngayon is 500 pesos monthly. Sa PhilHealth. Sa PhilHealth. Okay. I-ano mo rate noon sa 10,000 na basic monthly contribution mo. So sa 500. So pero meron din tayong indirect contributors. So ano ito sila, yung mga 4Ps, yung mga yung ating mga senior citizen, Mm. no? Yung mga PWD natin, yung mga Mhm. solo parent natin, Mm. and yung mga members natin na walang kapasidad, no, financially incapable na makabayad. Mm. So kailangan natin 'yan, hindi may proseso din 'yan sa kanilang record, no. So kung dili wala kay kapasidad magbayad og 500 monthly, muadto ka sa imong barangay para masabi ng barangay na you are indigent, Okay. wala kay capacity. Mm. Tapos mangayo kag certificate of indigency sa MSWDO. Okay. So, yung membership mo ngayon, dating employed, dating self-employed, i-change natin yung category natin, i-update natin na indirect contributor na ka na FI, financially incapable. So, tuloy-tuloy yun siya. So, yung budget for the indirect, ano ko bayad dyan, is ang national government. Subsidized siya. Subsidized siya ng national government. Mhm. So, that's why, walang problema. Malaki na yung aming, kasi gusto man natin, Sir Lou, diba? Gusto man natin wala magkasakit. Yes. No? Pero through sa indirect, so, siya, national solidarity, no? Mm. Magtinabangay. So, ibig sabihin, yung makabayad is nakatabang sa hindi nakabayad. Yes. Yung healthy nakatabang sa mga sickly. No? And yung mga bata, the young, subsidizes the old. So, nagtidamay gyapon. So, bahala na ako magbayad monthly. Yeah. No? Basta di lang ako magkasakit, nakatabang ko. Kung di na ako magkasakit, ang uban manggod kay magsulti, dugay naman ko sige bayad sa PhilHealth, wala man na ako nagamit na. Gusto mo, Yes. kung magamit mo is you are admitted, you're sick and Mm. admitted ka sa hospital, which is hindi siya di ba? So bahala na makatulong ako magbayad, no? So yun. And yung immediate eligibility natin, no, mas hindi ka nakabayad, lahat ng Filipinos na members sa Yeah. PhilHealth ngayon, meron ng immediate eligibility. So ibig sabihin, hindi ka nakabayad, hindi namin i-check yan siya, avail ka talaga ng PhilHealth. Lahat ng benefits natin. Yeah. Is it a good thing or bad thing na hindi lang ako magbayad kaya immediately hindi nyo man titingnan Hindi, may bago kaming actually may bago na namang ngayon for the direct contributors na dahil doon, no. Yeah. So di na mo bayad. So pero sige lang kasi last week bigyan ko lang ng konting may ang continuous ang payment nimo na kay mas plus 20% doon sa ganun iyong dapat naman. sa iyong Yeah. ang namin To be fair sa Yeah. nagbabayad religiously kaysa dun sa hindi automatic naman miyembro na ako diyan eh. 'Di ba? So merong direct contributors na Yeah. para sa if you have 15 months na payment within 18 months, may plus ilang percent ka doon sa case rate or sa benefit na makukuha mo. Yeah. Which Mas is maganda 'yan. baka next month malabas na yung policy na yan. Yeah. Tsaka yung thinking na yon, Doc, na sinasabi mo nga na bayad ako ng bayad, hindi ko naman nagagamit. Siguro dyan natin makokonek itong yakap. Di ba? Gamitin mo. Gamitin mo. Yes, yes. Magpa-check up ka na. Ito na yung yakap, oh. Kasi yung inaasahan mong gagamitin mo, na ma-hospital ka eh.
Di ba? O ito, check up pa lang, pwede mo na magamit. Makaingon ka nga, napuslan na po na ako ang akong binayad sa PhilHealth. Kay nagpamiyembro ko sa Yakap, libre na ko check up. Di ba? So, karon sir, tanaw nimo sa atua, Davao del Sur siguro, mas daghan gihapon ang contribute, kana nagabayad, kaysa sa katong mga libre na lang nga PhilHealth, tanaw nimo. Dagan gyapon. Mas daghan gyapon. Dagan gyapon siya nagakuan. Pero siyempre, naamoy ko sa mga nangyayari ngayon na Yeah. kuan sa Sirlo, no. So lalo na yung sa mga GIDA areas natin, no. Di ba, isolated talagang walang kapasidad yun magbayad. Pero iano lang natin yung record natin. Yun nga, kailangan natin, hindi ibig sabihin wala na kay capacity na magbayad sa PhilHealth. Dapat pero i-update gyapon imong record. Yeah. Kasi dati kang self-earning, self-employed, nakabutang din self-earning. Yeah. Self-earning ka later, sisingil kami sa iyo kasi bakit self-earning ka tapos wala ka nagabayad, di ba? Okay. So i-update natin yung record mo as financially incapable. So wala tayong problema. Which may budget naman ang ating national government, meron tayong GAA, meron tayong ibang mga kwan sa any source of na mabayad. Kami ang binabayaran mismo ng national government. Now, balik ko. Pag PhilHealth members, nakikitawag nga beneficiary. Pag ma-hospital ka or ang imo mga beneficiary, appeal sa maka-avail sa mga discounts ni PhilHealth. Das, ingana ba gihapon, sir, sa Yakap? Pag Yes. beneficiary, appeal pod? Yes. Okay. Yes, lahat. So kung ako magpunta ako ng isang Yakap facility for the registration and for the checkup, dalhin ko na yung buong pamilya ko, no? Kasi kailangan siya. Yeah. So face to face dapat. Yeah, may mga steps pa na gagawin kasi and pag check up mo kailangan nandiyan siya. So maski na baby. Yeah. Baby. So ang baby is meron siyang annual day na 20,000 na for the Yakap gamot. So lahat dapat. And i-register natin kung ikaw registered ka and your wife registered iisa-isay natin ang registration sa mismong Yakap facility. For example, ang anak mo nag-aaral sa Cebu. So mahirap naman dito siya registered. Paano siya pa-check up? So doon na lang mahanap na lang siya doon kung anong facility. Okay. So individual gihapon ang pagpamiyembro sa Yakap. Yes. Pero dito ka mahulog sa beneficiary. Tama, sir? Kung halimbawa, katiingon mo nga, anak ni mo nasa Cebu, magparehistro siya Yakap under sa imuha as beneficiary ni mo. As beneficiary, nandyan na siya, okay na siya. Yeah. Pero sa Yakap, Yeah. magpili siya kung saan siya register na facility. Mo gani. Okay. So at least gwapo ni. Question, sir. Isa ka member, pila ang allowed nga beneficiary ba? Nato. Wala, ang ano naman natin as legal na kwan sa immediate family is yung for example, ang principal member is yung father. Yeah. Siyempre dependent niya yung wife, no? Okay. Dapat legally. Yung ang anak nito na below 21 years old and below is masinasampo pa yan siya. So 21 legally below. adopted child, stepchild is pwede siya ma-declare as dependent. And parents na 60 above. 60 Oh. above. Yun yung ano lang natin. Pinsan, apo, hindi siya pwede. Yeah. So 60 above beneficiary. Pwede beneficiary. Pwede rin sila as senior citizen. Pwede Separate. mag-separate na lang sila. Tapos 21 below, pwede 20 below yan. Pag Beneficiary. 21 mo, ma-deactivate ka na doon sa as benefit. Yeah. As dependent pala. Okay. Sir, mag-asawa nagtrabaho, both members of PhilHealth individually. Pwede man to, di ba, no? Yes. Membro akong asawa, anak siya. Then, sa mga anak, beneficiary na ako dire si panganay, beneficiary po sa wife si panganay, pwede ba na? Hindi pwede. Okay. Single lang siya dapat. So, pili lang talaga kung sino. Okay. Hindi rin pwede si husband, kasi both meron silang parent. Oo. Hindi rin pwede si husband is dependent sa wife niya. So, meron silang kanya-kanya. Oh. Except lang, kung ma-separate na si husband Yeah. sa employed niya, so pwede siya as magpa-dependent doon sa wife niya para tuloy-tuloy. Dito kasi is mandatory kasi talaga pag employed ka, di ba, dapat meron kang deduction talaga sa PhilHealth. Okay. Now, balik ko. Mag-asawa, separate membership, si panganay, dependent ni tatay, ni papa. Si ikaduha, dependent ni nanay. Si ikatulo, pwede to. Pwede yun. Wag lang, yung tatlong anak mo is dependent sa iyo, then yung sa wife naman, tatlong anak, hindi pwede. Dili siya pwede. Mo appear na sa inyo. Yes. Makita talaga ninyo. siya. Kaya uban magod, ilang una-una, himuuna nila para mas dakong discount. Kaya member ko dre. Hindi ba? Makita sa system namin.
Okay. Now, balik ko dito sa yakap na to. Kumusta ang coordinations ninyo with local government units diri sa Davao del Sur? Kumusta inyo ang coordination, ang pagdawat ani nga programa sa uban nga mga LGUs, Santa Cruz ug uban pa? Sa sobrang laki ng sa sobrang laki din ng Kwan Sir Lou sa Davao del Sur, no? Mm. Ang team lang namin dito, ano ko lang, no, ang team sa Leo Digos kasi is like, nandito pala si Yali, no? Mm. Ang team leader namin, no? So, ang population ng buong Davao del Sur is, hindi ko nga maano, ilang milyon siya. Yeah. That's why meron kami mga courtesy call sa mga LGU, mayors natin, and ginapasabot natin. Pero naay bod ubang mga LGUs nakasabot yo unsa ning yakap. Mm. So that's why grabe ang invitation sa amin for the caravan, Mm. no? I mean, pasensya siguro sino yung nakakuha na LGU, pasensya talaga kasi hindi namin kaya kasi for 5 days a week, Mm. every day sila Yali kasi hindi lang Del Sur ang hawak namin, Yeah. pati Occidental. Okay. So, sila Yali is 3 days sila ngayon sa Malita. Mm. Nag-invite for caravan for different barangays yan siya. So, hopefully, sige lang, naglaban kami. Yeah. Kasi, meron din kami mga targets Mm. for the yakap registration. And I mean, maganda to na for the radio programs na kailangan natin, hindi natin maabot yung nasa Jeddah area. Mm. May iba kasing nakikinig lang talaga sa radyo. Ma-explain natin, ma-discuss natin ano yung dapat na gawin nila. And makasabot yun sila. Unsa man yun siya. Mm. So, right now, Sir Lou, we have ilang barangay. Sa Del Sur, Mangod, we have LGUs, 9 LGUs. Mm. And sa Occidental, we have 5 na municipality. So, hinay-hinay may kuan mig mga strategies po unsaon namo ang team namo is diri ka sa ito si team namin di TL. May TL kasi kami ng Occidental, may TL din kami ng Del Sur namin. So hopefully this year, which is maganda naman yung output namin, ang sa target namin na ganito is 1% ang accomplishment namin for the first semester, maganda naman. So hopefully matuloy-tuloy na to siya. How important na ang LGU dawaton, suportahan, mutabang sa PhilHealth para sa implementation sa YAKA program? Yes, malaki talaga siya. Sample na natin dito sa Santa Cruz. Last week na namin napag-usapan to. Mm. Then nagpagawa kaagad si Vice Mayor, si Trusa, kay ni Mayor, sabi niya, iano natin ang yakap. So that's why kanina kompleto, kung makita mo, nandyan yung RHU na si Doc Grace, nandyan yung ating admin, nandyan yung ating budget officer, nandyan yung ABC president natin, nandyan si Vice Mayor. So maganda yung namin na pag-usapan kanina, and tuloy-tuloy na to, no? So siguro kung magpayag sila, meron kaming MOA with the LGU So kailangan din talaga tanggapin, maintindihan ni mayor and officials ng isang municipality ano talagang yakap para full support, no? Kasi kami naman nandito lang kami, no? Pero kung ang suporta talaga is from different barangays, no? Kailangan natin manpower nila, may mga budget sila. So kami naman is waiting for the invitation. Basta may proper lang ng coordination meeting. Mas maganda yung ating activity talaga magawa. Yeah, you mentioned sa caravan, sir, ang himuon lang man is magpa-member, di ba? Unsa ba ginahimo sa caravan once Yung ating first patient encounter, member, tuloy-tuloy na yun siya. So dapat meron pa kasing mga steps like yung PCU, mga liveliness check. So so need ng malaking manpower talaga sa And yung natin, syempre, ang ng mga constituents or residents ng mismong barangay na doon, dapat kasabot sila kaning adlaw, is natay gani. So, then yung isa pa, yung ating internet connection. So, kailangan din yun. So, need din ni RHU yan. So, sa amin kasi, mayabang kami ni Yali, meron kaming Starlink. So, anytime na may mga caravan, may dala namin yung Starlink namin. For member, para makapa-member sa Yes, YAKAP. kasi ang system is kailangan malakas yung system natin, ang data natin, ang wifi natin. So, para makapasok din sa system. Okay. Sir, kanang pagpa-member, kung ang LGU is proactive, paspas, uptake, bisang pagwalay personahe ni PhilHealth, kung matudluan na ninyong LGU, on their own, pwede na sila mudawat o ka nang magpa-member, di ba? Nalang Yes. i-assign nga point person nga, ikaw in charge.
pag naimuduol, kumbaga, bisan kung municipal health, kung sila itahasan, mutabang na sila pa-member. Yes, verification. Yeah. Pero sa membership man god, sa amin, sa amo adyo na siya. Kung Yeah. sa i-update, amo Mm. adyo na system na siya. Mm. Pero from there, for start siguro, yung mga ganon. So, kasi meron kasing iba na matagal na hindi nagagamit yung PhilHealth nila. Mm. Di ba? So, wala pa lang na-update. So, need natin update yun. Pero ang iba doon, updated na dati, walang problema na. Mhm. So, pwede ka na mag-ano doon, register sa yakap na. Okay. So again ha, gwapo kayo nga programa. 27 years ka na sa PhilHealth na mention mo, sir. Iba-iba ng lain-lain na nga programa, iba-ibang programa na dumaan dyan at in-implement. Do you think Yakap is the best program para sa Pilipino karon? Yes, lahat na naman Sir Lou ng programa ng PhilHealth from the start, no? Yeah. Kasi dandahan lang kasi alam mo marami ding ano din yung angkwan ng PhilHealth, no, office namin. So siguro ang kwan talaga ng administration natin is kasi 'di ba nagkaroon din kami ng ano sa issue sa mga budget. Yes. So kasi kami pagdating sa mga interview sa mga meetings, activities namin, pag yan yung mga tanong ayaw namin sagutin, hindi Yeah. kami yung Yeah. right person Tama. to answer that Mm. that kind of question. Mm. So ang amin dito is importante yung lahat ng programa namin is ma-deliver or mabigay natin or para ma-encourage natin lahat ng Pilipino na meron palang ganitong klaseng programa na dapat para sa atin, no? Kasi kasi before inpatients lang, no? Mm. Lahat ng basta may treatment kasi Yes. is PhilHealth. Yes. Pag may treatment, pag may sakit, may procedure, PhilHealth yan. Yeah. Pero ngayon pumasok ang kwan. Saan ba nakakita ng kwan? Kasi sa ibang country yata is libre lahat ng ano basta ma-hospital ka, wala. Yeah. Kwan ka talaga, no balance billing ka, no? Mm. So dito sa PhilHealth, sa tingin ko, one of the ano na tuloy-tuloy hopefully dahil sa universal healthcare, Yeah. which is na ano siya na-create siya ng 2019, no? Dahil dito sa universal healthcare, siguro may konting mga amendments pa or mayroon pang mga konting ano sa update for the policy. Mm. So nadagdag itong Yakap program which hopefully maging kwan sa lahat ng Filipinos. Yeah. Again, kung tinud-anay lang ang implementasyon ane, kanang malaho tayon ba? No? Na hindi ito ni nga skugon. Balikan ko lang yung tanong ko. Do you think this is the best health program para sa mga Pilipino ngayon? Yes. For the health talaga Yeah. na yung comprehensive outpatient, Mm. maganda talaga to siya, no? Yeah. Kasi nga, sabi ko nga, honestly sir, na-feel na marami ng program duman sa PhilHealth. I've interviewed many people from PhilHealth. Alam mo naman, pag yung programa binibenta niya binibenta lang niya. Pero sir, narinig ko sa iyo yung kumbinsido ka mismo Ikaw mismo kumbinsido ka na ito na yung kailangan. So kinahanglan na nga i-avail nato ni Maygala kay gikan na mismo sa taga PhilHealth nga morning best nga programa gyud karon para sa atong tanan. So ayaw ninyo pakyasa. Sir, wala tayong oras, message mo po sa atong Okay. mga kaigsunan. Ano lang, no, first, in behalf of our regional vice president, ang among regional vice president is si Attorney Harvey Carcedo, no, which nagrabe ang suporta po sa tanan, no, hindi lang sa Leo Digo, sa tanang among Leos, no. So gine-encourage na ko tanan, no. First siguro is tanaw na to sa may PhilHealth number na to, Okay. update na to. Then tingnan natin ano yung mga accredited ano natin na facility within sa area natin. Then ako totoo lang, Sir Lou, sabi ko pag bago ako mag-explain mag-ano nito, i-google mo na lang yung Yakap or PhilHealth Universal, nandun na lahat, no? Through pwede sa website namin, pwede ka kasi pwede ka mag-enroll, no? So start tayo doon sa updating ng membership kasi need na aming database, hindi pa siya ano talaga na kailangan marami pang mga members na hindi PhilHealth members, so need natin yon. And encourage everyone to register sa Yakap. And hopefully hindi lang sa Yakap and yung siguro ano natin, makalat natin sa atong pamilya na ikaw as nakakuan ka experience ka sa ang Yakap na experience mo sa Yakap na benefit, hopefully magamit din sa within sa inyong family is para lahat, everybody happy. And marami tayong issues, no? Marami tayong mga issues within the PhilHealth. Sana maintindihan natin na lahat ginagawa ng PhilHealth para lang sa mga members natin. And sana maintindihan nila and sana mabigyan kami ng
ng lakas ng loob, no? Na para makontinue ang lahat ng maintindihan din ng lahat ng Pilipino, ano ba jud ang Yakap program. And hopefully, lahat tayo maging members na, mag-register na sa Yakap program, mas maganda 'yon, yakapin natin 'to lahat. Thank you very much, Dr. Jose Cleo Banes, ang head ng Local Health Insurance Office ng Davao del Sur and Davao Occidental sa ilahang area of responsibility. May gala i-avail na to kining nga programa, kining Yakap program. Kay ako, nakumbinsi ka ni ko, more than just another ordinary program lang na lumilipas, ito hindi eh. No, nakikita natin nga mo na gining tubag. Ingon nila, di ba nga, sige ra kog bayad PhilHealth, wala naman na. Pero karon may gala, nakita nato kininang higayon, makingon ta nga, gabayad ko, di magpa-check up ka, pamiyembro ka sa Yakap. Pero kinahanglan yun again, dili automatic PhilHealth, Yakap na ka. Na ay mga pamaagi, kinahanglan gyapon yung magrehistro sa maong programa. Ay gala, standby, balik ta pag once pipila ka mapainom doon.